Magsisimula ang ating kwento sa panahon kung saan malapit nang magunaw ang mundo. May isang lalaking naglalakad sa gitna ng isang abandonadong lugar, di alintana ang panganib na bumabalot dito. Patuloy siyang naglalakad na para bang may hinahanap. Hinahanap niya ang kasamahan niyang tumakas papunta sa lugar na ito. Habang naglalakad ay may nakita siyang nagkukumpulang mga halimaw na anyong aso. Pinagpipiestahan ng mga ito ang isang bangkay. Nang tuluyan na niyang itong malapitan, ay tumambad sa kanya ang katawan ng walang buhay niyang kasamahan. Hindi naman nagpakita ng kahit anumang emosyon ang lalaki, at para bang sanay na siyang makakita ng gantong mga bagay o pangyayari. Napunta ang atensyon ng mga halimaw sa kanya. May lumabas na window system at ipinakita na ang pangalan ng mga halimaw na ito ay mga numero. Pinuna naman ng lalaki ang parang hindi pinag-isipang mga pangalan nito. Nagsimula ng atakihin ng mga halimaw ang lalaki. Nagtataglay ang mga ito ng pambihirang bilis at gamit ang kanilang matatalas na ngipin, sinubukan na nilang lapain ang taong nasa kanilang harapan. Naglabas naman ang lalaki ng punyal at may lumabas na mga window system indikasyon na gumamit ito ng mga enhancing skills. Sa isang iglap, natalo niya ang mga halimaw na sumugod sa kanya. Lumipat ang eksena sa tapat ng isang malaking dome. Kinatok at unti-unti bumukas ang napakalaking gate nito. Sinalubong ang lalaki ng isa pa niyang kasamahan na nagngangalang Jeum Jong-gyun. Kinamusta nito ang kanyang pagbabalik at tinanong kung ano ang nangyari sa kasamahan nilang tumakas. Nagrereklamo naman ang lalaki dahil sa kanya nakatoka ang paghahabol sa ganitong mga kasamahan. Binalita niya kay Jeum na patay na ito at nasawi ito sa kamay ng mga halimaw. Ikinagulat ito ni Jeum dahil tulad niya, isa rin itong hard mode player. Binanggit naman ng lalaki na 3 arang na halimaw ang nakasagupa nito. Naintindihan naman kaagad ni Jeum ang nangyari dahil ang isang arang na halimaw ay kasing lakas ng isang hard mode player. Kung 3 pa ito, siguradong katapusan na ng player na yon. Minungkahi ni Jeum na hanapin nila ang mga halimaw dahil magiging delikado para sa iba kung may mga pakalat-kalat na ganitong mga nilalang sa paligid ng dome. Sinabi naman ng lalaki na niligpit na niya ang mga ito at napasabi na lang si Jeum ng sabi na Nag-aya na ang lalaki sa kantin para kumain. Muli namang kinumpirma ng lalaki kung talaga bang isa siyang easy mode player. Si Kang Taesan, isang easy mode player, ang bida sa kwentong ito. Sinabi ni Kang na isa talaga siyang easy mode player. At pwede itong kumpirmahin ni Jeum sa mga taong nakasama niyang tumapos ng labyrinth. Sinabi naman ni Jeum na lahat ng easy mode players ay pumanaw na at ang mga bagong dating ay di tumatagal ng 2 araw. Nagtataka siya kung paano ang gaya ni Kang na isang easy mode player ay tumatagal sa sitwasyon nila ngayon. Isang hard mode player si Jeum pero wala siya sa kalingkingan ni Kang. Tinitigan naman siya ng maigi ni Kang at sinabing masyado lang talaga nilang minadali ang pagtapos sa labyrinth. Sa loob ng kantin, dismayado na naman si Kang dahil patatas na naman ang kanilang kakainin. Pinaliwanag naman ni Jeum na ito kasi ang pinakamadaling itanim sa sitwasyon nila ngayon. Tinanong naman ni Jeum si Kang kung meron ba itong natutunang farming skill sa loob ng labyrinth. Sinabi naman ni Kang na madali lang kumuha ng pagkain sa loob ng easy mode na labyrinth kaya hindi na niya kailangang matutunan ito. May nabubuo namang kaguluhan sa labas ng kantin. Narinig ito ni Kang at Jeum at sa palagay nila ay may bago na namang player na nakatapos ng labyrinth. Ang taong ito ay mukhang hard mode player at mukhang si Kang lang ang makakapagpakalma dito. Tinawag na ng mga tao sa labas si Kang para pahintuin ang kaguluhan, kinainis naman niya ito dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang pagkain. Nagwawala ang player na ito dahil hindi siya makapaniwala sa lagay ng mundong binalikan niya pagkatapos niyang tapusin ang labyrinth. Hinanap naman ni Kang ang isang taong nagngangalang Li Taeyeon. Pero mukhang nasa misyon pa ito. May isang matandang lalaki na nagpaliwanag sa hard mode player na ito. Na talaga ang kinahinatnan ng mundo nila habang sila ay nasa loob ng labyrinth. Hindi naman ito naniwala at nagsimula ng mag-amok. Wala nang magagawa si Kang kundi pigilan ang taong ito. Sinabihan naman niya si Jeum na ingatang mabuti ang patatas niya dahil kung hindi ay malalagot ito sa kanya. Pinaliwanag ni Kang sa lalaki na nasa bingit na ng pagkagunaw ang mundo nila. Hindi naman ito naniniwala dahil ang alam nito ay maraming players ang magtatanggol sa mundo.
Karamihan ng mga players na nakakabalik sa mundo mula sa labyrinth ay nawawala sa sarili kapag nakita nila ang lagay ng mundo na kanilang binalikan. Ang mundo na kanilang tahanan. Hindi ito madaling tanggapin para sa mga players na binuwis ang mga buhay nila sa loob ng labyrinth. Naiintindihan ito ni Kang pero wala na siyang magagawa. Isang paraan na lang ang naisip niya, hinamon niya ito sa isang duelo. Lee Chang-fuon ang pangalan ng lalaking makakaduelo niya. Nang malaman ni Lee Chang-fuon ang pagkakakilanlan ni Kang, minaliit na niya ito dahil isa itong easy mode player. Kilala rin niya ito dahil mahilig itong mag-chat sa community board nung sila ay nasa labyrinth pa. Pinunto ni Lee Chang-fuon ang malaking agwat nila ni Kang dahil isa lamang siyang hamak na easy mode player. Pinatahimik naman niya si Kang at sinabing sumugod na. Pakiramdam naman ni Lee Chang-fuon na parang sobra ang yabang ni Kang at hindi nito alam ang agwat nila. Naghanda na itong umatake. Nagsimula si Lee Chang-fuon na gumamit ng skill, at lumabas ang mga window system ng mga skill na ginamit niya. Nadagdagan pa ang lakas niya ng kalahati, at nadagdagan din ang tsansa niyang tumama sa kalaban, kasama pa dito ang malakas na damage sa unang atake niya. Nabilib naman si Kang sa mga pinakitang mga skill ni Lee Chang-fuon. Nagsimula na ang laban, mabilis na nakapunta si Lee Chang-fuon sa harapan ni Kang. Binuhos niya ang kanyang galit sa isang malakas na pag-atake, at dumagundong ang isang malakas na pagsabog. Sa loob ng makapal na usok, lumabas ang window system na nagsasabing gumana ang nullification skill ni Kang at wala siyang natanggap na damage. Kinagulat ito ni Lee Chang-fuon at nang mawala na ang makapal na usok, lumabas na madaling nasalag ni Kang ang espada nito gamit lang ang iilan niyang daliri. Hindi mapaniwalaan ni Lee Chang-fuon ang mga pangyayari. Maski ang skill na nullification ay ngayon lamang niya nakita o narinig. Ngayon ay pagkakataon na ni Kang umatake. Tinamaan niya ito sa sikmura at gumana ang skill niyang tumatago sa depensa ng kalaban. Maliit lang ang naging damage nito. Mukhang malayo talaga ang stats ng mga naka-hard mode sa mga naka-easy mode na players. Muli naman ang gumamit ng skill si Kang. Alam na niya ngayon na nasa 10,000 ang buhay ni Lee Chang-fuon. Ginamit niya lamang ang unang atake niya para tansyahin ito. Nagcast siya ng mga dagdag na skill para talunin si Lee Chang-fuon. Nakaramdam ng kaba si Lee Chang-fuon pero hindi na niya nagawang iwasan ang atake ni Kang. Simpleng batok lang ang ginawa nito pero napahalik na niya sa lupa si Lee Chang-fuon. Sa sobrang lakas ng puwersa, parang mababaon na ito sa lupa. Umabot sa 9,500 ang natamo nitong damage. At dahil sa kaganapang ito, natanggap na ni Lee Chang-fuon ang mga pangyayari. Bumuhos ang kanyang luha para sa mundo at mga kakilala niyang hindi man lang niya naipagtanggol. Isang araw sa mapayapang mundo, bigla na lang nahati ang langit at naglabasan ang mga halimaw. Ang mga natirang tao ay binigyan ng pagkakataon ng mga gods para ipagtanggol ang mundo nila. Pinapili sila sa 4 na mode ng labyrinth na papasukin nila. At makakabalik lamang sila kasama ang lakas na nakuha nila sa labyrinth kung matatapos nila ito. Patuloy namang sinalanta ng mga halimaw ang mundo, at ang mga katulad ni Kang Taesan ang pumoprotekta dito. Nanumbalik na ang panandaliang katahimikan para kay Kang. Sa wakas, maipagpapatuloy na niya ang pagkain. Dinala naman si Lee Chang-fuon sa pagamutan para matignan kung meron ba siyang injury. Ganun pa man, alam ni Lee Chang-fuon na walang makakapagamot sa kanyang pangungulila sa mga mahal niya sa buhay. Nagsimula nang kumain ulit si Kang. Inuusisa naman ni Jum ang mga skill niya gaya ng multiplayer skill nito at defense ignore skill. Hanggang ngayon, nahihiwagaan pa rin si Jum kung paano nakuha ni Kang ang mga skill na ito, lalo na ang attack nullification niyang skill na para sa kanya ay ubod ng daya. Si Kang lang ang nagtataglay ng mga skill na ito, at nakuha niya ito sa pamamagitan ng hard work. Natigilan silang dalawa nang mapansin na may parating. Dumating ang isang babae at may dalang mga gems. Naghihiyawan naman ang mga tao sa paligid, para bang isa itong bayani na nanggaling sa matinding laban. Nagbabalik na si Lee Taeyeon. Sa isang silid na puno ng mga mamahaling artifacts, naglilibot ang ating bida. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa panahon ngayon, kung saan naglipanan na ang mga halimaw, may tao pa rin na kayang mangolekta ng mga ganito at bukod pa doon, mapanatili ito sa magandang kondisyon. Hindi siya makapaniwala na ang pinakamalakas na tao ngayon sa mundo ay may ganitong hobby.
Lee Taeyeon, siya ang kaisa-isang nakatapos ng solo mode sa Labyrinth. Siya rin ang kinikilalang pinakamalakas na tao ngayon sa mundo. Kinamusta ni Lee si Kang tungkol sa pagdidisiplina nito sa bagong dating na hard mode player. Kahit ilang beses na niya itong marinig, hindi pa rin makapaniwala si Lee na isang easy mode player ang dumidisiplina sa mga hard mode players. Ipinakita ni Lee kay Kang ang kanyang stats. Pakiramdam naman ni Kang ay nagyayabang lang ito. Hiniling din ni Lee na ipakita ni Kang ang kanyang stats sa kanya. Nararamdaman na ni Kang na maaapi na naman siya pero wala na siyang magagawa at pinakita na niya ang kanyang stats. Gaya ng inaakala ni Lee, napakahina nga ng stats ni Kang at para sa isang easy player, masasabi niya na ang stats nito ay hindi pa kabilang sa pinakamataas. Pilit namang nagpigil si Kang ng kanyang damdamin para hindi niya mahamon ng duelo si Lee. Ang Labyrinth ay nahahati sa 4 na kategorya: easy, normal, hard, at solo mode. Sa oras na matapos na nila ang lahat ng palapag sa Labyrinth, hihinto na rin ang progreso ng kanilang paglakas. Ang bawat kategorya ay napakalayo ng agwat sa isa't isa. Ang isang hard mode player ay mahigit 10 beses ang lakas kay Kang. Gayunpaman, wala sa mga ito ang makakayang tumagal sa pakikipaglaban kontra kay Kang. Ang dahilan nito ay ang kanyang mga kakaibang skill na natutunan niya gamit ang mga kakaibang paraan sa loob ng Labyrinth. Hiniling ni Lee kay Kang na huwag itong gumalaw sa kinatatayuan niya. Nagcast siya ng mga enhancing skills, at tulad ni Kang, mayroon din siyang skill na addition at multiplier. Dinagdag pa niya rito ang kanyang sure hit attack. Nagpakawala ng isang malakas na atake si Lee. Papunta kay Kang. Hindi naman umalis si Kang sa kanyang kinatatayuan gaya ng hiling ni Lee. Direkta itong tumama kung saan siya nakatayo pero hindi man lang ito nagkaroon kahit kaunting galos. Gumana ang kanyang nullification skill at walang natamong damage si Kang. Manghang-mangha pa rin si Lee kahit ilang beses na niyang nakita ang skill na ito. Hula niya ay nasa 200 ang skill na taglay ni Kang. Sinabi ni Kang na lahat ng kanyang skill ay natutunan niya sa loob ng Labyrinth. Sinabi naman ni Lee na hindi talaga dapat nilang minadali na tapusin ang Labyrinth at dapat silang mag-focus sa pagpapalakas nila sa loob. Sinabihan naman siya ni Kang na kalimutan na ang nakaraan at mag-focus na lang sa kasalukuyan. Hindi naman sang-ayon si Lee dahil kung sana ay sa solo mode nagpunta si Kang, hindi sana sila nahihirapan ngayon. Maraming malalakas na skill si Kang pero ang karamihan dito ay dumidepende sa kanyang stats. Madalas nasisisi si Kang ng iba dahil nanghihinayang sila na ang gaya ni Kang na napakatalentado ay nanggaling lamang sa easy mode na Labyrinth. Iniba naman ni Kang usapan. Sinabi niya kay Lee, kamusta ang misyon nito? Sinabi ni Lee na magsisimula na ang susunod na wave ng monsters. Natigilan si Kang sa mga narinig habang inaalala ang mga masasakit na nangyari sa pagdedepensa nila sa bawat wave na dumarating. Pakiramdam niya ay malapit na ang kanilang katapusan. Kada may wave na dumadating, paunti-unti ang kanilang bilang at paliit ng paliit din ang kanilang teritoryo. Sa unang wave, natalo na ang kanilang gobyerno at ang mga syudad nila ay nasakop na. Sa ikalawang wave naman, halos kalahati ng kanilang mga hard mode players ang nasawi. Sa ikatlong wave, napuwersa silang idepensa na lang ang isang maliit na lugar. Ito na ang ika-4 na wave. Tinanong ni Kang si Lee kung ilan ang makakalaban nilang monsters ngayon. 2 S-rank, 2 dosenang A-rank, 100 B-rank, at kasama pa ang isang apostle. Alam ni Kang na kahit si Lee ay nahihirapan makipaglaban sa isang S-rank na monster. Kulang na rin ang bilang ng kanilang hard mode players para tapatan ang mga A-rank. Bukod pa rito, ang apostol pa na mas malakas pa sa S-rank na halimaw. Mukhang ito na talaga ang katapusan ng mundo, wika ni Kang kay Lee. Sinabihan naman siya ni Lee na kahit dehado ay kailangan pa rin nilang lumaban. Sinabihan siya nito na siya na ang bahala sa 2 S-rank monsters dahil siya ang haharap sa apostol. Pakiramdam ni Kang ay suicide mission na ito na gagawin nila. Sinabi ni Kang bago umalis na abisuhan na niya ang mga tao sa papalapit na wave. Kinakailangan nilang maghanda, hindi lang pisikal kundi emosyonal para sa makasaysayang laban na ito. At nagpaalam na sila sa isa't isa, hindi alam kung muli pa ba silang magkikita. Alam ni Lee na kaya-kaya ni Kang ang lumaban para sa ikabubuti ng lahat. Di gaya niya na isang duwag. Nagnilay-nilay si Lee habang hawak ang isang itim na gem. Nag-uusap sina Jium at Kang sa taas ng pader ng dome.
Habang ang iba naman sa ibaba ay nagkakagulo na sa natanggap nilang balita. Hindi na nagrereklamo si Jium sa problemang kakaharapin nila ngayon. Pakiramdam niya ay nabuhay na siya ng mahaba, base na rin sa sitwasyon nila. Hindi naman masyadong seryoso ang sinasabi ni Jium kay Kang, hanggang sa makita nila si Lee Changfuon na kakarating pa lang. Mukhang magwawakas na agad ang kanyang karera. Naawa ang dalawa sa kanya dahil pagkatapos niyang paghirapan tapusin ang labyrinth, kakaharapin naman niya ang realidad na wala rin itong saysay. Pakiramdam naman ni Jium na isa sa pinakang hihinayang ay si Kang dahil kung lahat sana ay ginaya niya, kahit kalahati ng mga ginawa niya, hindi sana nila kakaharapin ang sitwasyon nila ngayon. Nagbukas na ang lagusan at nagsimula na ang wave. Naglabasan na ang iba't ibang uri ng monsters. Tinanong ni Jium si Kang kung sino ang kakalabanin niya. At nang malaman niyang dalawang Shrunk monsters ang makakaharap nito, sinabihan niya ito na magkita na lang sila sa kabilang buhay. Nagpaalam na si Jium at sinabihan niya si Kang na huwag magmadaling pumunta sa kabilang buhay at hintayin siya doon. Gumamit na ng skill na Great Leap si Kang. Tumalon ito ng napakataas at parabang ito ay lumilipad na. Habang nasa ere, gumamit din siya ng skill na Full Scouting para mahanap ang dalawang Shrunk na target niya. At nang makita niya ang lokasyon ng mga ito, kinontrol niya kung saan siya lalapag. Lumapag siya sa harapan ng mga ito, naglabas ng espada, at nagdeklara ng pakikipaglaban. Kitang-kita sa mata ni Kang ang matinding determinasyon. Magsisimula na ang laban ni Kang Taesan at ng dalawang S-rank na halimaw. Nakaharap na ni Kang ang dalawang monsters, ang isa ay mukhang octopus at ang isa naman ay mukhang kabute. Pinapanalangin ni Kang na sana ay walang defensive type sa dalawang ito. Ginamit niya ang kanyang complete surveillance skill at kinilatis ang mga ito. Sa kasamaang palad, defensive type ang halimaw na mukhang kabute. Ang buhay nito tumataginting na 148 milyon. Tumalon ito papasugod sa kanya para siya ay pisatin nito. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Kang at nagawa niyang umiwas gamit ang skill na acceleration. Hindi makapaniwala si Kang sa laki ng buhay nito at mukhang aabutin siya ng siyam-siyam bago niya ito matalo. Tinignan naman niya ang halimaw na mukhang octopus. Isa itong long-range attacking type, at ang dami ng buhay nito ay 1,200,000. Pakiramdam niya ay kakayanin niya ito. Umatake na si Kang at pinaghihiwa ang mga tentacles nito. Ganun pa man, hindi man lang umaabot ng 50 ang damage niya. Napagtanto niya na nababawasan ang damage niya kung ang mga tentacles ang inaatake niya. Kinakailangan niyang atakihin ang ulo nito. Di pa man nakakakilos ay natamaan na siya ng atake ng halimaw. Napakabilis nito, at wala na siyang oras para mag-react at iwasan ito. Gumana naman ang nullification skill niya, kaya hindi siya na-damage. Hindi niya magagawang iwasan ang mabilis na pag-atake nito. Kailangan niyang i-predict kung saan manggagaling ang mga atake ng halimaw na mukhang octopus. Gumamit siya ng skill na acceleration at nagsimula ng umatake. Nagpatuloy siya hanggang sa marating na niya ang ulo nito. Itinusok niya ang kanyang espada pero hindi niya ito napuruhan. Inattack ulit siya nito pero buti na lang ay gumana ulit ang kanyang nullification skill. Sumugod ulit si Kang at nanggaling mula sa itaas. Hindi ito inaasahan ng halimaw at ito'y nabigla. Biglang humarang ang malakabuteng halimaw para protektahan ang kasamahan niya. Naisip ni Kang na kaya siguro ito pinagsama dahil compatible sila sa isa't isa. Ganun pa man, inaasahan na ni Kang ito. Ginamitan niya ang malakabuteng halimaw ng skill kung saan puwersahang niya itong makaka-one-on-one nang walang makakaabala sa kanila. Napalibutan sila ng isang dilaw na barrier, at tatagal ito ng 1 minuto. Hindi magawang makapasok ng atake ng halimaw na mala-octopus. Iniisip ni Kang na kung si Lee ang narito, siguradong madadalian lang siya dahil hindi siya kayang i-damage ng defense-type monster. Kaya siguradong ang long-range attacker type ang unahin niyang iligpit, sabay unti-untiin ang defense type. Pero iba si Kang, wala siyang malalaking stats na kagaya ni Lee. Isang atake lang mula sa mga ito ay siguradong katapusan na niya. Magkakasabay niyang ginamit ang skill niyang addition, multiplier, at defense ignore. Nasa 10,000 lang ang damage niya. Hindi ito sasapat para sa 100,000,000 buhay ng kalaban. Gumamit siya ng skill na magre-reset sa isa sa kanyang mga skill.
Kahit isang buwan niya pa ulit ito bago magamit, hinihiling niya na ito ang pagkakataon. Ang 10,000 atake niya ngayon ay namultiply pa ulit sa 10,000. Ganun pa man, hindi pa rin ito sasapat para tuluyang wakasan ang buhay ng halimaw. Kaya't gumamit pa ulit siya ng skill na tinatawag na copy, kung saan 2 beses tatama ang atake niya. 2 beses tumama ang atake niyang may lakas na 100,000,000. Ito ang tuluyang tumapos sa defense-type monster sa isang iglap. Hindi pa man nakakapagpahinga, tinamaan na siya ng atake ng mala-octopus na halimaw. Nawala ang barrier sa oras na natalo niya ang defense-type monster. Kaya tinamaan na siya ng atake galing labas. Gumana naman ang kanyang skill na Endure, kung saan hindi siya makakatanggap ng damage sa loob ng 5 segundo. Ang lahat ng skill niyang nullification ay nagamit na niya at 1 beses na lang niya magagamit ang Endure. Wala na rin siyang natitirang mana. Mula ngayon, aasa na lang siya sa mga normal attacks. Ang problema ay para matalo ito, kailangan niyang umatake ng 2,500 beses para matalo ang kalaban. Dagdag pa dito, kailangan niyang makaiwas sa pag-atake nito habang umaatake. Inabot ng ilang araw ang labanan nila, paunti-unti niyang inubos ang mahigit 1,000,000 buhay nito. Hanggang sa dumating na ang araw na nagawa na niya itong talunin. Pakiramdam niya ay inabot na siya ng 1 buwan sa pakikipaglaban dito. Duguan man, ay pinilit pa rin niyang lumakad pa uwi. Habang naglalakad sa daan, ay nadadaanan niya ang mga labi ng kanyang mga kasamahan. Nadaanan niya ang ilan sa mga kakilala niya. Inalala naman niya ang pang-aasar ng mga ito sa kanya dahil isa lamang siyang easy mode player. Natagpuan niya rin ang wala ng buhay na sina Jium at Lee Chongchun. Inalala niya ang mga ngiti nitong palaging sumasalubong sa kanya. Bukod sa kanila, ay naroon din ang bangkay ni Lee Taeyeon. Bagamat hinirang na pinakamalakas, ay wala pa rin itong nagawa upang baguhin ang kapalaran niya. Lumabas na ang halimaw na tumalo kay Lee Taeyeon. Parang itim na langis na nagmula sa lupa, ay lumabas na ang apostol. Hindi naman natinag at nanatiling buo ang loob ni Kang Taesan. Mabilis niya itong inatake, sinaksak niya ito ng espada pero hindi ito tinablan. Sa halip, ay nagawa nitong magdulot ng critical na atake kay Kang. Pakiramdam naman ni Kang, ay nalalapit na ang kanyang katapusan. Wala nang natira sa buhay niya pero gumana ang kanyang skill na fortitude, kaya magagawa niya pang mabuhay sa loob ng 1 minuto. Naasa naman si Kang dahil parang pinapahaba lang ng sistem ang kanyang pagdurusa. Hindi na siya makakilos dahil hindi na niya maramdaman ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang skill na fortitude ay dinedelay lamang ang pagpanaw ng gumagamit dito. Hindi na rin siya pinansin pa ng apostol. Dahil mukhang alam na nito na nalalabi na ang oras niya. Habang inaantay ang kanyang kamatayan, inisip niya ang kanyang panghihinayang dahil easy mode lang ang pinili niya. Kung kahit normal mode lang sana, bago nagbago pa ang kapalaran nila. Bigla naman siyang nakaramdam ng galit. Galit sa mga kasamahan niyang hindi man lang nagawang lumakas kahit nasa mas mataas na mode na punta. Kahit sana kalahati man lang ng pagsisikap niya, baka nag-iba ang kapalaran nila. Unti-unti nang namumuo ang luha sa mga mata ni Kang. Pero dahil sa pagod, hindi na ito natuloy at napahiga na lang siya. Wala na ring saysay kung maninisi pa siya dahil nalalapit na rin naman ang katapusan. Nasinagan na ng araw ang mapayapang mukha ni Kang Taesan nang may biglang bumukas na pagkakataon. Nasinagan ng araw at kuminang ang gem na hawak-hawak ni Lee. Nakita ito ni Kang. Ginamit niya ang skill niyang simple time stop kung saan hihinto ang oras sa paligid niya sa lawak na 100-meter radius sa loob ng 2 minuto. Inusisa niya ang itim na gem gamit ang skill na check. At nalaman niyang tinatawag itong Ouroboros Bezoar na may kakayahang ibalik ng 1 beses ang panahon para sa taong gagamit nito. Bigla namang may lumabas na dragon sa kalangitan upang pigilan siyang gamitin ito. Inactivate na ni Kang Taesan ang gem na hawak niya. Bigla na lang siyang nagising sa loob ng kanyang lumang silid. Mahirap isipin na may mga tao na kailangang harapin ang mga pang-aapi sa loob pa mismo ng kanilang tahanan. Ang mga pang-aapi na ito ay hindi lamang limitado sa pisikal na aspeto. Araw-araw, labis na nasasaktan si Kang Taesan sa mga salitang binibitiwan ng kanyang mga magulang. Parang kidlat na sumisibol sa kanyang puso ang bawat pangungutya at panlalait na naririnig niya.
Sa halip na suportahan at mahalin, ay kinakahiya siya ng mga ito. Sa bawat araw na lumilipas, tila nawawala na rin ang tiwala ni Kang sa kanyang sarili. Bawat salitang sinasabi sa kanya, ay parang pako na pumupunit sa kanyang pagkatao. Ito ang naging dahilan kung bakit easy mode ang pinili niya. Pero iba na ngayon dahil alam na ni Kang Taesan kung ano ang kanyang kakayahan at kung hanggang saan ang pwedeng marating ng kanyang potensyal. Nang magkamalay si Kang, ay nasa loob na siya ulit ng kanyang lumang apartment. Magulo man at marumi, binalik ng maliit na lugar na ito ang mga alaala ng mapayapang buhay niya. Tinignan niya ang oras sa kanyang telepono. At nalaman niyang papasok pa lang ang bagong taon. Isang oras bago mag-iba ang kapalaran ng lahat ng tao sa mundo. Sa eksaktong oras ng pagtungtong ng bagong taon, magliliwanag ang kalangitan at magbubukas ang isang lagusan. Dito magmumula ang pagkawasak ng mundo. Di makapaniwala na muling natitikman ni Kang Taesan ang lasa ng pizza. Dahil nang magsimula ang apokalipse, halos puro patatas na lang ang nakakain niya. Habang kumakain, sinariwa ni Kang ang mga nangyari. Hindi niya inaakala na magkakaroon ng ganoong kalakas na item si Lee Tae-yeon. Pero nagtataka siya kung bakit hindi niya ito ginamit. Dahil ang kilalang Lee Tae-yeon ni Kang, gagawin ang lahat para tumakas sa delikadong sitwasyong kanyang kinakaharap. Dumungaw na sa balkonahe si Kang upang salubungin ang bagong taon. Meron na lang nalalabing 2 minutong katahimikan. Ang lahat ng tao ay inaabangan ang oras na ito, umaasang may darating na bagong pag-asa sa bagong taon. Sa kasamaang palad, ito na rin ang magiging simula ng wakas ng kanilang maliligayang araw. Pumatak na ang bagong taon, nag-umpisa na ang delubyo. Nakita ng mga tao ang papalabas ng halimaw sa kalangitan. Nabalot ng takot ang buong syudad sa presensya nito. Si Kang lang ang nanatiling kalmado sa mga pangyayari. Noong una, nagulantang din siya gaya ng iba. Pero isa lang naman itong B-rank monster, at isang hard player lang ay kayang-kaya na ito. Dumating na ang pinakaantay niyang pagkakataon. May lumabas na Windows system sa kanyang harapan at sa lahat ng tao sa buong mundo. Nagpahayag ito ng pagbati kasabay ng impormasyong magugunaw na ang mundo sa kamay ng mga halimaw. Kasabay nito, hinayag din ng system na hindi nila kailangan mawalan ng pag-asa dahil may mga gods na hindi sila pababayaan. Ang mga nasabing gods na ito ay bibigyan sila ng tsansang lumaban gamit ang mga kakayahan na makukuha mo sa pagpasok sa isang labyrinth. Tinatawag nila itong mercy, pero alam ni Kang na nababagot lang ang mga gods na ito at pinaglalaruan lang ang mga tao. Lumabas na sa Windows system ang mga kategorya ng labyrinth na pwedeng pagpilian ni Kang. Nabalot ng liwanag ang paligid nang magsimula na siyang pumili. Easy mode labyrinth, sa lugar na ito. Marami kang makikitang pagkain. Nagkalat din ang mga lugar na pwede mong pagpahingahan sa loob nito. Kahit ang mga mahihina at ordinaryong tao ay kayang-kaya itong tapusin kung sila ay magbibigay ng kahit kaunting effort. Normal mode labyrinth, konti na lang ang mapagkukunan ng pagkain sa lugar na ito. Ilan na lang din ang pwede mong mapagpahingahan kumpara sa easy mode. Medyo mahihirapan ka ng panatiliin ang kaligtasan mo, pero kung ikaw ay determinado at matyaga, makakaya mo itong lagpasan. Hard mode, ito ang mode kung saan masusubok ang iyong katatagan. Sobrang konti na lang ng pagkaing makuha sa lugar na ito. Napakakonti na lang din ang pwedeng mong mapagpahingahan dahil mas agresibo na ang mga monsters sa lugar na ito. Kung hindi ka mag-iingat at pag-iisipan ang bawat hakbang mo, tiyak na ang iyong katapusan. Solo mode, sa lugar na ito, wala kang makakasamang ibang tao kundi ikaw lamang at mga halimaw. May makikita kang ilang-ilang mga tao pero sila ay kabilang sa system o tinatawag na NPC. Sa lugar na ito, hindi lamang sipag at tiyaga ang kailangan mo. Mahirap matapos ang labyrinth na ito, kaya kailangan mo din ng matinding swerte at diskarte. Mas mabuting iwasan mo ang level na ito kung mahal mo ang buhay mo. Nagsimula nang pumasok si Kang sa labyrinth at pinili niya ang solo mode. Nagliwanag ang kanyang paligid at sa isang iglap ay napunta na siya sa ibang mundo. Muling nadama ni Kang ang atmosfere ng lugar na ito. Bagamat magkaibang level ay di nagbago ang itsura ng lugar na ito. Binuksan niya ang community board at nakitang meron na kaagad ng post dito. Hindi niya ito kilala pero namangha siya at maaga itong naka-adapt sa sistema ng labyrinth. Ang community board ang magsisilbing daan upang makapag-usap ang mga tao sa iba't ibang level ng labyrinth.
Malaki din ang maitutulong nito sa pagpapalitan ng impormasyon at estratehiya ng mga tao sa loob ng labyrinth. Nagsimula ng maglakad si Kang at habang naglalakad ay inaalala niya ang pag-uusap nila ni Lee. Pinag-uusap nila ang pagkakaiba ng mga NPC sa easy mode at sa solo mode. Sinabi ni Kang na ang mga NPC sa easy mode ay parang mga robot lamang na pare-parehas ang mga sinasabi o meron lamang nakahandang mga script. Sinabi naman ni Lee na malayong-malayo ito sa mga nasa hard mode labyrinth dahil ang mga NPC doon ay parang mga totoong tao na talaga o baka tao na talaga dahil meron silang sariling damdamin at mga desisyon. May isang lalaking naghihintay sa labas ng lagusan. Kinilala naman ito ni Kang Taesan bilang gatekeeper sa simula ng labyrinth. Iba ito sa gatekeeper sa easy mode na una na niyang nakita dahil doon ay isa itong matandang lalaki. Nagulat ang gatekeeper dahil mabilis na tunton ni Kang ang lugar na ito. Ramdam naman ni Kang na napakalakas ng nilalang na ito at siguradong mas malakas pa ito kay Lee Taesan. Nagpakilala ang lalaki bilang si Brockman, ang tagapagbantay ng lagusan papasok sa labyrinth. Nagtaka si Kang Taesan dahil tunog Broken Man ang pangalan nito. Sinabi naman ni Brockman na natural lang na ito ang pangalan niya dahil isa siya sa mga nabigo na tapusin ang labyrinth. Pinaliwanag niya na siguro alam na ni Kang ang mga sasabihin niya, gaya na lang ng pagkagunaw ng kanilang mundo, ang mga gods, at kung paano nila ito maililigtas. Pakiramdam naman ni Kang ay parang tunay nga itong nilalang at mukhang nagkukwento ito base sa karanasan niya. Iniisip naman niya kung ang mga NPC na ito ay mga dating mamamayan ng mga nawasak na mundo. Nagtataka naman si Brockman kung bakit parang napakakampante ni Kang Taesan. Alam nitong malapit nang mawasak ang kanilang mundo kaya hindi niya maisip kung bakit napakapayapa ng aura nito. Balak niya sana itong pahirapan. Pero may kakaiba siyang nakikita kay Kang. Nagsimula na siyang magbigay ng impormasyon. Sinabi niya na ang lugar na ito ay tinatawag na labyrinth at mayroon itong 100 palapag. Kada 10 palapag, nagbabago ang itsura nito. Sa loob siya makakakita ng pagkain, at ang lahat ng bagay ay malalaman niya sa loob mismo. Nagtanong si Brockman kung may nais pang malaman si Kang. Naalala naman ni Kang ang sinabi ni Lee na ginulpi siya nito nung una nilang pagkikita dahil nakulitan sa kanya. Dahil sa impormasyong ito, mas pinili na lang ni Kang na tumahimik. Naglabas ito ng mga kagamitan na magagamit ni Kang, pero bago niya ito iabot, inintimida muna niya si Kang. Nang makita niya na hindi man lang ito natinag, napangiti na lang siya. Nakuha ni Kang ang isang maikling espada at leather armor. May iniisip naman si Brockman, inabutan niya pa ulit ng gamit si Kang. Ngayon naman, isang wrist guard. Nagulat naman si Kang dahil sa pagkakaalam niya, walang nakuhang ganito si Lee Taeyon. Sinabi naman ni Brockman na meron pang ibang NPC sa loob na magpapaliwanag ng ibang bagay kay Kang. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Napansin naman ni Brockman na parang nakangiti pumasok si Kang sa loob ng labyrinth. Bilang isang gatekeeper, marami na siyang nakitang mga talentadong tao na sinubukang tapusin ang labyrinth na ito. Gayunpaman, ngayon lang siya nakakita ng masayang tao na papasok dito. Ang lugar na ito ay isang maze na gawa ng isang makapangyarihang wizard. At kung sino man ang makasasakop nito, magkakaroon ng isang kahilingan. Ang lugar na ito ay parang isang kulungan na sa anumang oras ay kukuha sa iyong buhay. Nakapasok na si Kang sa loob ng labyrinth at nakahanda na siyang simulan ang kanyang panibagong paglalakbay. Tuluyan nang nakapasok si Kang Taesan sa ika-unang palapag ng labyrinth. Lumabas na rin ang una niyang quest, ang talunin ang boss sa palapag na ito para makaakyat sa susunod na palapag. Nung nakaraan, napag-usapan ni Kang at Lee ang shopkeeper na makikita sa ika-unang palapag. Ang makikita mong shopkeeper sa unang palapag sa easy mode ay simple lamang. Nagbebenta lang ito ng mga potions. Iba naman ang sa solo mode dahil maraming makikita rito ng samut-saring kagamitan. Pinakita ni Lee ang isa sa mga nabili niya rito. Isa itong bracelet na may kakayahang humarang ng kalahati ng damage na matatanggap mo. Namangha naman si Kang dahil napakalakas ng item na ito. Sinabi naman ni Lee na marami pang item na binibenta roon, pero hindi niya ito nagawang bilhin lahat dahil kulang siya sa pera. Kung magagawa itong bilhin lahat ni Kang, siguradong mas lalakas pa siya kay Lee. Pumasok na sa loob si Kang para makita ang shopkeeper. Nadatnan niya sa loob ang isang matandang nakaupo.
Binansagan itong The Lost King ng system. Nagpakilala sila sa isa't isa at nahiwagaan ang shopkeeper sa kalmadong estado ni Kang. Napansin naman ni Kang na walang kagamitan ang nakadisplay sa shop ng Lost King. Kaya tinanong niya ito kung nasaan ang mga kagamitang binibenta niya. Sinabi naman ito na kung ilalabas niya lahat ng binibenta niya, kukulangin pa ang buong palapag para lang ma-display ito. Bukod pa rito, wala din siyang intensyong ipakita ito kay Kang. Tinanong naman ni Kang kung bakit ito narito kung wala naman pala itong balak magbenta. Sinabi naman ito na pinilit lang siya ng mga gods magbantay sa maliit na silid na ito. Ayaw niyang ipakita ito kay Kang dahil wala pa itong napapatunayan sa kanya. Pero kung malalagpasan niya ang pagsusubok na ibibigay nito sa kanya, baka magbago ang isip niya. Tinuro niya ang isang madilim na silid at sinabing kung makabalik ng buhay si Kang, ipapakita niya dito ang kanyang mga binibenta. Nanatili namang kalmado si Kang at tinanong kung yun lang ba ang kailangan niyang gawin. Patuloy na nahihiwagahan ang shopkeeper kay Kang. Tinanong ni Kang kung kailangan niya bang talunin ang lahat ng monster sa loob ng silid. Sinabi naman ng shopkeeper na hindi ito kailangan. Naintindihan na ni Kang ang nais ng shopkeeper at nagpatuloy na siya sa pagpasok dito. Ang lahat ng taong pumasok dito ay nanginginig sa takot, tanging si Kang lang ang naiiba sa kanila. Para bang alam na nito ang mga mangyayari at hindi na ito nakakaramdam pa ng takot. Ganun pa man, nakakasigurado ang shopkeeper na hindi naman na makakalabas ng buhay si Kang dito. Ang lugar na ito ay parang isang dungeon na kung saan ang mga sulo lamang na nakasabit sa dingding ang naglilingkod bilang liwanag nito. Sa una, mukhang ligtas maglakad-lakad sa lugar na ito, pero kung ikaw ay maglalakad papalayo, mayroon kang makakasalubong na mga nilalang mula sa kadiliman. Nakita na ni Kang ang monster na kanyang makakaharap. Laking gulat niya na makita na isa itong malaking daga. Ang malaking daga ay boss sa ikalimang palapag sa easy mode na labyrinth. Pero sa lugar na ito, tinuturing lang itong normal na monster. Mabilis itong umatek papunta kay Kang Taesan. Nagawa nitong kagatin ang kanyang paa at nagdulot ito ng damage. Mahina lang ang depensa ng monster na ito pero ito ay nagtataglay ng kakaibang bilis. Bilis na kung saan nagpapahirap sa kanila noon sa easy mode. Nakita na niya kaagad ang pagkakaiba ng easy mode at solo mode sa pagkaharap sa malaking daga. Sinubukan ni Kang atakihin ang malaking daga pero mabilis itong nakaiwas. Nung nasa easy mode pa siya, pinapalibutan nila ito at hinihintay mapagod. Pero iba na ang sitwasyon ngayon dahil mag-isa na lang siya at kakasimula pa lang niya kaya napakababa pa ng kanyang stats. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit tinakbuhan ni Lee Tae-yeon ang ganitong pagsubok sa kanya ng shopkeeper. Sa lahat ng taong pumasok sa solo mode, walang humarap sa pagsusubok na ito. Muling inatake ng Big Rat ang paa ni Kang at nagawa ulit nitong umilag sa pagbawi niya. Alam ni Kang na may naghihintay na gantimpala ang makakalampas sa napakahirap na sitwasyon na ito. Nagpatuloy si Kang sa pag-atake hanggang sa unti-unti na niyang nababasa ang mga galaw ng Big Rat. Nagsimula ng makaramdam ng pagka-intimida ang malaking daga sa paulit-ulit na ginagawa ni Kang. Alam ni Kang na hindi na ito atake sa paa niya at alam niya kung saan na lang ito pwedeng umateke, base na rin sa galaw ng mga muscles nito. Maliit lang ang utak ng Big Rat kaya't kung pagtuutuunan mo ng pansin, mabilis lang mabasa ang galawan nito. Base sa taas ng talo nito, ang susunod nitong atakihin ay ang kamay ni Kang. Lumundag na ito, sadyang pinain ni Kang ang kanyang kamay na may suot na wrist guard. Nakagat ito ng Big Rat pero hindi na ito nakakilos pagkatapos. Pinalo niya ito sa sahig at patuloy na pinagsasaksak. Hindi naman ito makalalas dahil nakaharang ang isang kamay ni Kang para pigilan ito. Nagtuloy-tuloy ang damage na natamo ng Big Rat hanggang sa ito'y tuluyang matalo ni Kang. Bumalik na siya sa shopkeeper, dala-dala ang mga bagay na naluot niya sa malaking daga. Kinagulat naman ito ng shopkeeper. Inulan ng reklamo ang community board. Lahat ng solo mode player ay inireklamo ang ugali ng shopkeeper. Maging si Lee Tae-yeon ay asar na sa matandang ito. Lahat sila ay isa ng naranasan, maliban kay Kang Taesan. Nagulat ang shopkeeper dahil hindi niya inaasahan na makakabalik pa ng buhay si Kang galing sa loob ng dungyon. Biniro naman ni Kang ang shopkeeper na pinagdadasal pala nito ang kanyang kapahamakan, bagay na tinanggi ng shopkeeper.
Nilabas ni Kang ang mga naluot niyang mga bagay, gaya ng Big Rat's meat at Big Rat's leather na parehas nasa magandang kondisyon. Balak niya itong ibenta sa shopkeeper. Gulat naman ang matanda at nagawa ni Kang na humuli ng Big Rat. Bukod pa dito, ay nasa pinakamagandang kondisyon ito, napakalinis at ayos ng pagkakakuha ng mga ito. Nagtataka ang shopkeeper dahil baguhan lang si Kang Taisan pero nagawa niya ang mga bagay na ito. Sinabi na ng matanda na pumapayag na siyang buksan ang kanyang shop kay Kang Taisan. Nagyabang pa ito kay Kang at sinabing kahit anong hinahanap niya ay makikita sa kanyang shop. Naghahanap si Kang ng isang malaking kalasag at tinanong kung meron ba siya nito. Tinanong naman siya ng shopkeeper kung gaano kalaki ba ang hinahanap niya. Naghahanap si Kang ng kalasag na kaya niyang dalhin gamit ang dalawa niyang kamay. Hindi naman maisip ng shopkeeper kung ano ang paggagamitan nito ni Kang. Gagamitin niya ito para mas makahuli pa ng mas maraming daga. Kinagulat ng shopkeeper ang weirdong sagot na ito ni Kang Taisan, pero sa palagay niya ay tama naman ito. Binuksan na niya ang pintuan sa kanyang shop. At tinatawag itong The Golden Door. Nabalot ng liwanag ang buong silid at mula sa liwanag na ito. Kinuha niya ang isang malaking kalasag, heavy tower shield. Ang shield na ito ay nagtataglay ng kakayahang umatake at napakalakas na depensa. Namangha naman si Kang dahil ang ganitong kalasag ay nakuha lang niya nung nakatungtong siya sa ikapitong palapag ng labyrinth sa easy mode. Nagkakahalaga ito ng 500 ginto pero kalahati pa lang ng halaga nito ang meron si Kang. Mukhang kinakailangan pa niyang maghunt ng mas maraming Big Rat para mabili ito. Tansya niya ay 7 Big Rat pa ang kailangan niyang talunin para makaipon ng ginto pambili rito. Nagpaalam na si Kang sa shopkeeper at sinabing manghuhuli pa siya ng mas maraming daga. Binato naman ng shopkeeper ang kalasag kay Kang at sinabing binibigay na niya ito ng libre sa kanya. Kumuha pa ito ng napakarami at iba't ibang potions at kagamitan at ibinenta kay Kang ng bargain. Nagkakahalaga lang ang mga ito ng napakamurang halaga. Pinagtataka naman ni Kang kung bakit tila napakabait ng shopkeeper sa kanya. Taliwas ito sa naging kwento noon ni Li Taeyeon. Tinanong niya ang shopkeeper kung bakit tila napakabait nito sa kanya. Sinabi naman nito na mabait naman talaga siya paminsan-minsan. Dagdag pa nito na parang investment niya ito kay Kang. Kung ano ang ibig sabihin nito ay hindi pa natin alam. Pinapatahimik na siya ng shopkeeper at wala na itong balak pang sabihin ang ibang detalye. Pinapapili na niya si Kang sa mga items na nilabas niya. Karamihan sa mga nilabas niyang items ay liquid potions, kagaya na lang ng potion na kayang pagalingin ang kalahati ng iyong buhay sa isang gamitan lang. Ang ibang potions naman ay kayang magbigay ng permanenteng pagtaas ng iyong stats. Ang mga potions na ito ay mahalaga para matapos mo ang labyrinth. Gayunpaman, hindi pa ito kinakailangan ni Kang Taisan sa ngayon. Narinig niya kay Li Taeyeon na mahirap makakuha ng mga potions sa solo mode. Palagay naman ni Kang. Hindi pa niya kinakailangang bumili ng mga potions sa ngayon. Ang kinakailangan niya ay mga kagamitan na magpapadali ng pag-hunt niya ng mga monsters. Bibili siya ng crude bow at crude arrow, bagamat mataas ang tsansa nitong tumama, mahirap naman itong gamitin. Kinakailangan niya ito dahil mapapadali nito ang kanyang pag-hunt ng mga monsters. Bukod sa pera niya, ibebenta niya ang kanyang naluot sa Big Rat para mabili ang crude bow and arrow. Pero mukhang good mood si Manong at binigay na niya ito ng libre kay Kang. Nakakaramdam naman ng kakaiba si Kang sa inaasal ng matanda. Lalo na't iba ang pinapakita nito base sa kwento sa kanya ni Li Taeyeon. Binangit din ng shopkeeper kay Kang ang impormasyon na hindi ka magre-regen ng buhay sa loob ng labyrinth. Alam na ni Kang ang mga bagay na ito pero nakinig pa rin siya sa sinasabi ng shopkeeper. Sa unang palapag, may makikita kang lugar na tinatawag na Fountain of Life. May kakayahan itong i-recover ang mga nawalang buhay o HP. Magagamit mo ang lugar na ito ng walang sawa hanggang nasa unang palapag ka. Dinitalye ng shopkeeper kay Kang ang lokasyon ng Fountain of Life. Sinabi niya rin na may makikitang matandang lalaki si Kang dito. Tulad niya at nakuha din ni Li Taeyeon ang impormasyon tungkol sa Fountain of Life, pero iba ang naging asal ng shopkeeper habang tinuturo ito. Masungit ito na parabang napipilitan lang sa tinuturo niya kay Li. Iniisip ni Kang kung bakit iba ang pakitungo sa kanya ng shopkeeper kumpara kay Li. Mukhang naging malaking faktor ang pagkakapanalo niya sa hamon nito sa kanya.
Habang si Lee naman ay tinakbuhan ang hamon na ito. Nagpatuloy sa paghuhunt ng mga malalaking daga si Kang. Ngayong mayroon na siyang bagong mga kagamitan, napadali na ang pagtalo niya sa mga ito. Patuloy namang nagtataka si Kang dahil parang madalas siyang nakakakuha ng dagdag stats sa mga aksyon na ginagawa niya. Kagaya na lang nung una niyang natalo ang Big Rat. Nagkaroon siya ng maraming skill sa pagkakatalo lamang sa pinakamababang monster sa ika-unang palapag. Karamihan pa ng nakuha niyang skills ay makukuha mo lang sa ika-40 palapag ng labyrinth. Hindi siya makapaniwala na maaga niyang nakuha ang mga skill na ito. Dagdag pa dito, nakuha niya ang skill na dapat niyang makuha nung nakatalo siya ng mga S-rank na mga halimaw. Hindi niya nakuha ang skill na ito dahil nasa labas na siya ng labyrinth. Hindi na niya ito napansin noon dahil sa sobrang pagod niya sa pakikipaglaban. Pero mukhang nakuha na niya ulit ang skill na ito dahil bumalik na ulit siya sa labyrinth. Ngayong nakapasok na ulit si Kang sa labyrinth, sisiguraduhin niya na siya ang magiging pinakamalakas na naging manlalaro nito. Nagpatuloy na sa paglalakad sa loob ng dungeon si Kang ngayon at patungo naman siya sa Fountain of Life. May nakasalubong na naman siyang Big Rat. Madali na lang niya itong natatalo kaya hindi na siya kinakabahan sa presensya nito. Pero sa isang iglap, nabago ang kanyang kalagayan. Mula sa lukan, may sumulpot pang 2 Big Rat at ngayon siya ay napapalibutan na ng mga ito. Ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon si Kang. Napapalibutan siya ngayon ng 3 Big Rat. Mas lalong tumaas ang kumpiyansa ng mga ito dahil lamang sila sa dami. Ganun pa man, madaling naisipan ni Kang kung paano siya makakaalis sa sitwasyong ito. Nagulat ang isa sa mga daga dahil dali-dali siyang sinugod ni Kang. Hindi hinayaan ni Kang na mataranta siya. Marami na siyang nakitang mga tao na napahamak dahil sa pagkakamaling ito. Sinugod na niya kaagad ang isa para hindi na siya tuluyang makorner ng mga ito. Sumugod naman ang 2 mula sa likuran niya. Sinabi naman ng sistem na dahil hindi na tinag ang pag-iisip ni Kang, tumaas ang kanyang mga stats. Pinain niya ang kanyang paa habang masaya naman siyang nag-aabang. Hindi na pinakita ang susunod na eksena pero mukhang alam niyo na ang nangyari. Lumabas na sa dungeon si Kang at nakarating na siya sa Fountain of Life. Isa itong ligtas na lugar sa loob ng labyrinth dahil hindi makakapasok ang kahit anumang monsters dito. At dahil siya ang kauna-unahang nakarating sa Fountain of Life sa lahat ng manlalaro sa loob ng labyrinth, nabigyan siya ng dagdag na bonus na stats. Napupuno ng mga monsters ang bawat palapag, at ang shop, at ang spring na ito lamang ang natitirang ligtas na lugar. Uminom na mula sa Fountain of Life si Kang para mapawi ang kanyang uhaw at para mapagaling na rin ang mga natamo niyang injury sa pakikipaglaban sa mga malalaking daga. Sa isang iglap, gumaling na kaagad siya at gumaan ang kanyang pakiramdam. Para bang nakatulog siya ng mahaba at kakagising niya pa lang. Gayunpaman, hindi nito maialis ang mental fatigue niya kaya't kailangan pa rin niyang matulog. Kinabukasan, tinignan ni Kang Taesan ang lagay ng community board. Habang si Kang ay madaling natunton ang Fountain of Life. Nahihirapan naman ang mga ibang players. Kahit alam na nila ang patungo rito, natatakot silang isugal ang buhay nila sa disiguradong lugar na ito. Lahat ng ito ay natatakot pumasok sa dungeon. Kaya nagpost sila ng kanilang mga suliranin sa community board. Nakita ni Kang ang lahat ng ito. Napangiti naman si Kang nang muli niyang makita ang isa sa mga kakilala niya. Pero maski ang kasamahan niyang ito na si Lee Taeyeon ay hindi niya inakalang mahihirapan sa sitwasyong ito. Malayong malayo ang kilala niyang Lee na binansagang pinakamalakas na tao sa Lee na nakikita niya ngayon sa community board. Iniisip niya na marahil isang duwag si Lee Taeyeon pero wala na siyang nagawa at binago na ng labyrinth ang pagkatao niya. Isang araw na ang lumipas mula nang nagbukas ang labyrinth. Isang buwan mula ngayon ay makakapasok na ang lahat ng tao sa labyrinth. Nakakasiguro siyang marami pang buhay na tao sa oras na ito. Ang reward sa solo mode ay malaki kumpara sa ibang mga level ng labyrinth. Kahit pa hindi nakuha ni Lee ang lahat ng rewards sa solo mode labyrinth, hinirang pa rin siyang pinakamalakas na tao sa mundo. Nag-iwan naman ng mensahe si Kang Taesan sa community board na ikinagulat ng lahat. Nag-post ng tips o tutorial si Kang para maging gabay sa mga players na nasa loob ng labyrinth. Hindi man siya sigurado kung maganda ang kalalabasan ng hakbang niyang ito, nakakasiguro naman siya na malaki ang maibubuting nito sa kaligtasan ng mga players sa loob ng labyrinth.
Sa loob ng libong pumasok noon sa solo mode, tanging si Lee Taeyeon lang ang natirang buhay. Umaasa si Kang na magiging iba na ang pangyayari sa pagkakataon ngayon. Nilabas ni Kang ang espada niya pati na rin ang karne ng big rat na naluot niya kahapon. Humiwa siya ng kapirasong karne para kainin. Di man mukhang kaaya-aya. Pinilit pa rin itong isubo ni Kang. Nagbigay naman ng warning ang system, sinasabing na food poisoning siya. Napaluhod si Kang sa nangyari. Ang food poisoning ay isang abnormal na kondisyon dito sa loob ng labyrinth. 2 araw na ang lumipas mula nang magsimulang kumain si Kang Taesan ng hilaw na karne ng daga. Kung hindi ka gagamit ng health potions o inom sa Fountain of Life, siguradong babawian ka ng buhay sa pagkain nito. Marami ng baguhan noon ang nabiktima nito. Sa ganitong paraan, nilalamnan ni Kang Taesan ang kanyang sikmura sa loob ng labyrinth. Kumakain siya nito, at kung siya ay ma-food poisoning, inom siya sa Fountain of Life. Mahirap humanap ng makakain sa loob ng labyrinth. Meron kang mabibiling emergency food sa shop, pero limitado lang ito at ubod ng mahal. Kaya wala ka talagang choice kundi kainin ang mga nilalang sa loob ng labyrinth. Hindi naman mababaliwala ang sakripisyong ito ni Kang dahil magkakaroon siya ng skill sa paulit-ulit na food poisoning. Lumabas sa Windows system na nagkaroon na siya ng passive skill na disease resistance, at kung mapapataas mo ito sa 100%, magiging immune ka na sa food poisoning. Nagsimula na rin kumuha ng ibang skill si Kang Taesan. Lumoblob siya sa Fountain of Life, lumangoy siya pailalim hanggang sa parang mauubusan na siya ng hangin. Umahon lang siya kung saan malapit na siyang maubusan ng hininga. Nakakuha siya ng 2 skill dahil dito. Una, ang active skill na apnea kung saan pinapatagal nito ang oras na pwede kang hindi huminga. Magagamit mo ito sa mga lugar at pagkakataong mapwepuwersa kang hindi huminga dahil nakalalason ang lugar. Ang ikalawang skill naman ay ang passive skill na line of death. Nagbibigay ang skill na ito ng babala kung ikaw ay nasa panganib. Nagtataka naman si Kang Taesan kung bakit nasa 54% na agad ito kahit kakakuha pa lang niya ng skill. Mukhang meron siyang mga skill na nanatili sa dati nitong porsyento nung siya ay nasa hinaharap pa. Hindi naman niya maisip kung anong faktor ang nakakaapekto sa ganitong pangyayari, maging muscle memory man ito o mga skill na naalala ng kanyang utak. Gayunpaman, hindi na niya inisip pa ang mga bagay na ito dahil makakahadlang lang ang sobrang pag-iisip sa pagpapalakas niya. Nanatiling nakafocus sa goal niya si Kang at ito ay ang magpalakas at sulitin ang bawat oras na narito siya sa loob ng solo mode labyrinth. Isa sa mga tao sa loob ng labyrinth sa solo mode. Ang nakikipag-usap sa community board kay Kang Taesan. Ang pangalan niya ay Jun Hyuk at tinatanong niya kay Kang kung tama ba ang sinasabi sa kanya ni Kang Taesan. Mukhang magiliw niya itong tagasunod dahil gaya niya ay may malaking shield din ito na gamit. Pinapaliwanag sa kanya ni Kang na delikado ito pero maganda ang skill na makukuha niya mula rito. Naiintindihan ito ni Jun pero kinakabahan siya. Hindi niya kayang magpalunod sa Fountain of Life gaya ng ginawa ni Kang Taesan. Ang sumunod na eksena ay nasa loob pa rin ng Fountain of Life pero ngayon ay nasa lugar na ni Kang Taesan. Gumamit siya ng bagong skill na tinatawag na non-breathing technique. Merong mga skills na tinatawag na combination in skills. Ito ang skills na makukuha mo sa pag-evolve ng isang skill sa pamamagitan ng pagsasama mo rito ng ibang kondisyon. Nakuha niya ang skill na ito sa paggamit niya ng kanyang skill na apnea at non-breathing. Habang naka-activate ang mga skill na ito, gumamit siya ng sandata, at dahil dito, ay nakagawa na naman siya ng isa pang skill na tinatawag na one breath attack. Tulad ng mga monsters, may sinusunod na tempo o flow ang mga tao sa pag-atake, at ang skill na one breath attack ang nagpapalakas at nagpapabilis dito. Ito ang skill na madalas niyang ginagamit noong nasa easy mode na labyrinth pa lang siya. Tinignan naman ni Kang ang kanyang stats, at napansin niya na halos doble na ang kanyang agility kumpara kay Lee Taeyeon nung ito'y nasa ikaunang palapag din. Dahil sa tinaas ng kanyang stats, sa tingin niya ay handa na siyang gumawa ng tinatawag na main skill. Ang skill na ito ay di hamak na mas malakas sa pinagsamang normal na skills. Kaya din itong punan ang kakulangan mo sa ibang stats. Ang kanyang mga skill na addition, multiply, attack nullifier, at simple time stop ay mga main skill.
Ang pagkakaroon ng kahit isang main skill ay napakalaking advantage laban sa taong kasing level mo ng stats. Gayunpaman, ay lubhang napakahirap o napakadelikado ang paggawa ng isang main skill. Mahirap itong gawin sa unang palapag pero iba si Kang Taesan. May sumugod na bigrat papunta kay Kang Taesan. Nanatili naman siyang nakatayo at kusang nagpakagat dito. Hinayaan niya lang ang tuloy-tuloy na damage nito sa kanya. Binantayan naman niya ang kanyang buhay gamit ang stats window. Nagtuloy-tuloy pa ang damage nito hanggang sa umabot ito sa delikadong sitwasyon kung saan isang atake na lang ay ikamamatay na ni Kang. Pero bago pa man may masamang mangyari, inatake na niya ang Big Rat at napaharap ito. May nakuha naman siyang dalawang passive skill dahil dito, ang Mastery of Death at Mastery of Calmness. Hinayaan niya ulit na atakihin siya ng Big Rat, pero sa pagkakataong ito, sinalag na niya ito. Dahil sa sinalag niya ang ataking kikitil sa kanyang buhay, nagkaroon na siya ng panibagong skill na tinatawag na block. Paulit-ulit niyang ginawa ito para makuha ang skill na holding on. Ang skill na ito ang ginamit niya nang tinamaan siya ng skill ng S-rank na monster, nang maubos na ang skill niyang attack nullification. Kaya nitong iwasan ang kamatayan sa loob ng ilang segundo. Sa loob ng labyrinth, maraming paraan para matuto o makakuha ka ng mga skills. Pwede itong ituro ng ibang tao sa iyo, pwede mo rin itong makuha sa mga quest, o pwede mong gawin ay paulit-ulit na gawin ang mga bagay na halos katulad ng epekto ng skill na ito. Kaya kung gusto niyang matutunan ang skill na holding on, na kayang magligtas sa iyo sa bingit ng kamatayan, kailangan niyang paulit-ulit na iligtas ang sarili sa bingit ng kamatayan. Sa paulit-ulit niyang pagsalag sa atake ng Big Rat na pwedeng tumapos ng kanyang buhay, nakuha na niya ang skill na holding on. Ngayong meron na siyang skill na magliligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan, mas lalo nang lalakas ang loob niya. Tinanong na ni Najum at Lee noon kay Kang kung paano niya nakuha ang skill na holding on, at bakit siya lang ang taong merong ganitong skill. Nang malaman nila kung paano ito nakuha ni Kang, ay nawirduhan sila kay Kang at sinabing siya nga lang talaga ang taong pwedeng magkaroon nito. Tinapos na nga pala ni Kang ang pagdurusa ng Big Rat na pinagtrabaho niya. Bumalik na siya sa Spring of Life para magpagaling. Uminom lang siya mula rito at ang dali-dali nang gumaling ang kanyang injury sa paa. Muli niyang tiningnan ang mga skills na nakuha niya nang bigla siyang may narinig na pumasok. Isa itong matandang warrior, walang halimaw ang makakapasok dito kaya siguradong isa itong NPC. Tinanong ng matandang ito kung isa ba siyang adventurer dahil ito ang tawag niya sa mga tao na tinatapos ang labyrinth. Inaalala naman ni Kang kung ano ang kwento ni Lee base sa matandang ito nang bigla na lang siyang atakihin nito. Susubukan ng matanda kung kaya ba itong salagin ni Kang Taesan. Ano ba ang motibo ng matandang ito? Sa pag-atake niya kay Kang Taesan, naramdaman ni Kang na nasa bingit siya ng kamatayan. Kaya't dali-dali niyang inangat ang kanyang kalasag para protektahan ang kanyang sarili. Nang makasagupa ng kanyang kalasag ang kamao ng matandang NPC, gumawa ito ng malakas na ingay. Ramdam naman ni Kang ang bigat ng ataking ito sa kanya. Alam niyang hindi niya ito kayang tanggapin ng buo, kaya inilihis niya ang kanyang kalasag para maiba ang direksyon ng atake ng matanda. Namangha naman ang matanda sa pinakitang estilo ni Kang. Dahil nagawa niyang salagin ang ganitong kalakas na atake, tumaas ang kanyang stat at nagkaroon din siya ng bagong skill. Di pa man nakakaporma si Kang, sinundan na kaagad ng matanda ang atake niya. Malabo nang masalag ni Kang at sadyang napakalayo ng kanilang lakas. Direktang tinamaan si Kang na siyang nagpatalsik sa kanya ng ilang metro. Ganun pa man, napabilib niya ulit ang matandang NPC. Inaasahan ng matanda na tatama ang atake niya ng 100%, pero ang nagawa lang niya ay nasa 30% lamang. Isa itong non-lethal attack kaya hindi mapapahamak ang tatamaan nito. Di makapaniwala si Kang dahil nagawa ng ataking ito na wasakin ang napakatibay na pader ng labyrinth. Pinuri ng matanda ang teknike ni Kang. Kahit nasa alanganing sitwasyon, nagawa pa ring salagin ni Kang ang atake ng matanda. Binitawan niya rin ang kalasag upang mabawasan ang impact nito. Sinabi ni Kang na wala naman siyang balak magpatalo sa matanda, bagay na ikinatuwa naman nito. Ginawa lang niya ito bilang pag-welcome kay Kang. Tinulungan na niya si Kang na tumayo. At habang ito inaalalayan, sinabi niyang kahit siguro sineryoso niya ang pag-atake niya, ay magagawa pa ring makaligtas si Kang Taesan.
Pinuri ng matanda ang mga skill na pinakita ni Kang. Namangha naman si Kang dahil maalam sa mga skills ang NPC na ito. Nagpakilala na sila sa isa't isa. Ikinatuwa naman ng matandang NPC na nagngangalang Inchar na hindi mahinang adventurer si Kang Taesan. Sa unang buhay ni Kang, nangyari din ang pagkakataong ito kay Lee Taeyeon. Nang makapasok siya sa Fountain of Life, agad siyang binati ni Inchar. Pero hindi tulad ni Kang, hindi man lang ito nakapag-react sa atake ng NPC at dahil dito, binansagan siya nitong mahina at patuloy na nirakan. Ang karanasang ito ang dahilan kung bakit hindi na noon nag-chat si Lee Taeyeon sa community board. Ibang-iba ito sa nararanasan ni Kang Taesan ngayon. Tinanong ni Kang si Inchar kung bakit siya biglang inatake nito. Pakiwari niya, mahilig lang mangbuli ang matandang ito. Isang kadalang-dalang na holy knight si Inchar, at hindi niya ito gagawin sa mga mahihina. Ito ay paraan niya lamang upang sukatin ang mga taong pumapasok sa labyrinth. Sinusubukan ni Inchar kung may kakayahan ba ang mga ito na mag-survive dito sa loob ng labyrinth, at para rin malaman niya kung dapat niya ba itong kilalanin. Dahil para sa kanya, wala nang sasahol pa sa mga taong hindi nila kilala ang kanilang sarili. Sinabi naman niya na nakapasa sa pagsubok niya si Kang Taesan. Hindi man maintindihan ni Kang kung para saan ang bagay na ito, masaya na rin siya at good vibes siya kay Tatang. Patuloy silang nag-usap. At nang malaman ni Kang na may hinahanap itong god, tinanong niya kung sino itong god na hinahanap niya. Merong iba't ibang klase ng gods ang makikita dito sa loob ng labyrinth. Ang mga ito ay sumusubok at nagbibigay ng rewards sa mga adventurers na balak tumapos sa labyrinth. Ilan lang ang mapalad na magkakaroon ng pagkakataong makausap ang mga ito dahil makikita lang sila sa solo mode na labyrinth. Isa si Lee Taeyeon sa mapalad na makaharap ang mga ito. Tinuturing din naman ni Kang na mapalad ang kanyang sarili dahil naikwento at naibahagi ni Lee sa kanya kung gaano kasama ang ugali ng mga ito. Magiliw na ikinwento ni Inchar ang god na hinahanap at pinagsisilbihan niya. Ang god na ito ay si Lebinenov at siya ang goddess of love. Isa si Inchar sa sumasamba kay Lebinenov. Sa kasamaang palad, nawasak ang kanilang mundo at siya na lang ang tanging natirang nakakakilala sa kanyang goddess. Kaya't hinahanap niya ito, ngunit sa matagal na panahon ay hindi niya pa rin ito nakikita. Kilala naman ni Kang si Lebinenov at alam niya kung saan ito matatagpuan, salamat sa impormasyong binigay sa kanya noon ni Lee Taeyeon. Pero hindi niya ito basta-basta masasabi kay Inchar dahil ang nakitang Lebinenov noon ni Lee Taeyeon ay wala ng buhay at maski ang katawan nito ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Nagdadalawang isip si Kang. Kung sasabihin ba niya ito kay Inchar? Habang nag-iisip, tinanong naman siya ni Inchar kung nagmamadali ba siya. Hindi naman nagmamadali si Kang dahil ang pinakagoal niya ay sulitin ang pagbabalik niya sa loob ng labyrinth. Nang malaman naman ito ni Inchar, inalok niya si Kang na turuan ng skill na nagmula pa sa goddess nilang si Lebinenov. Wala namang patumpik-tumpik at pumayag agad si Kang. Kinagulat ito ni Inchar dahil hindi man lang ito nagdalawang isip. Wala namang dahilang tumanggi si Kang dahil napakalas ng NPC na ito at gusto niyang malaman kung saan ito humuhugot ng ganitong lakas. Tinanong naman ni Kang kung anong kapalit ng pagtuturo sa kanya ng matanda. Sinabi naman nito na paraan niya lang ito para humingi ng tawad sa biglaang pag-atake niya kanina. Hindi naman maunawaan ni Kang na kung hihingi lang din naman pala ito ng tawad ay dapat hindi na niya ito ginawa. Pinaliwanag naman sa kanya ni Inchar na kaya siya humihingi ng tawad kay Kang ay dahil deserve niya ito. Nagmukha namang psycho sa paningin ni Kang ang matandang ito. Pinapaliwanag ni Inchar kay Kang na mapapakinabangan niya ang skill na ito sa kanyang mga kakaharaping pangpagsubok dito sa loob ng labyrinth. Malabo namang tanggihan ito ni Kang dahil halos magpakamatay nga siya sa pagkuha lang ng isang skill, ano pa kaya ito na ituturo lang sa kanya. Agad na silang nagsimula sa kanilang pagsasanay. Hiniling ng matanda na paluin siya ni Kang ng kanyang kalasag. Magsisimula na ang pagsasanay ni Kang. Ano kaya ang matututunan niyang bagong skill ngayon mula kay Inchar? Maraming skills na matututunan sa loob ng labyrinth. Kabilang dito ang tinatawag na basic skills na makukuha mo sa pamamagitan lamang ng isang paggalaw. Gaya ng swordsmanship kung ikaw ay gumagamit ng espada, shield technique kung ikaw ay humahawak ng shield, at spearmanship naman kung spear ang iyong ginagamit. Matututunan mo ang mga ito sa oras na humawak ka ng sandata.
Kung mataas ang proficiency mo dito, mas magiging malakas ang basic skill mo sa sandatang iyong napili. Sa madaling salita, lahat ng tao ay binyayaan ng ganitong talento. Ang skill na ituturo ni Inchar ay ang skill na kayang pagsamahin ang mga basic skills. Tinatawag itong Iraq Weapon Art. Hindi naman kumbinsido si Kang sa narinig dahil gaya ni Inchar, batikan na rin siya sa loob ng labyrinth. Iniisip niyang baliwala ito dahil wala namang epekto kahit pagsamahin mo ang mga basic skills. Natatawa naman si Inchar dahil mukhang naguguluhan si Kang. Alam ni Kang na may system error kaya malabong pagsamahin ang mga weapon-based basic skills. Tinanong ni Inchar kung ilan ang attack power ni Kang. Nananatili naman ito sa 1 attack power at kung isasama ang attack power ng kalasag, magiging 4 na ito. Gumamit ng skill na target lock si Inchar para maging buo ang ataking matatanggap niya mula kay Kang. Pumosisyon naman si Kang at agad niya itong pinalo sa ulo. Napakunot noon naman ang matanda dahil hindi niya inaasahang sa ulo siya atakihin ni Kang. Humingi naman si Kang ng paumanhin sa inasal niya. Ngayon ay sinabi naman nito na atakihin siya ni Kang gamit ang kanyang kamao. Mukhang magagalit na ito ng tuluyan kung sa mukha siya susuntukin ni Kang. Nagsimula na itong umatake at nakapagtamo siya ng damage na 2, mas mababa ito sa 4 na damage niya nung gumamit siya ng kalasag. Ang gustong ipunto ni HR ay iba't iba. Ang magiging damage mo depende sa gagamitin mong sandata. Gaya na lang kung may hawak kang espada at gauntlet. Magkaiba ang magiging damage nito depende sa kanilang attack power. Sinabi naman ni Kang na kaya nga may system error dahil baka magdala na lang ang mga tao ng maraming sandata para lumakas ang damage nila. Kailangan mo ring mag-focus sa isang sandata para mapataas ang proficiency mo rito. Ito rin ang nagiging dahilan kung bakit isa lang ang pinipiling sandata ng mga tao. Pakiramdam naman ni HR ay masyadong pangit ang ganitong sistema dahil ang lahat ng tao ay binubuwis ang buhay nila sa pakikipaglaban at lahat ng magagamit mo ay magiging advantage upang ikaw ay makasurvive. Ito ang dahilan kung bakit inimbento ni HR ang skill na ito. Ang skill na ito ang bypass sa system error at magko-combine sa attack power ng lahat ng sandatang dala-dala mo. Ngayon, ang dating attack power ng espada at gauntlet na magkahiwalay ay ngayon ay magkasama na. Hindi lang din ito na-apply sa mga sandata pati na rin sa buong katawan mo. Dahil sa skill na ito, ang buong katawan mo ay magiging sandata mo na. Ang mga dating gamit na walang saysay ay ngayon ay magkakaroon na ng halaga. Sa ngayon, hindi pa ito masyadong mararamdaman ni Kang pero sa oras na magkaroon na siya ng mas malalakas na kagamitan, mag-iiba na ang usapan. Sa lakas ng skill na ito, maituturing mo itong isang main skill. Muling humingi ng permiso si HR kay Kang sa pagsasalin ng skill na ito. Muli naman itong tinanggap ni Kang ng mabilisan, bagay na ikinatuwa ulit ni HR. Hinawakan niya ang balikat ni Kang. Dahil siya mismo ang nakatuklas ng skill na ito, madali niyang mapapasa ito kay Kang Taesan. Sa isang iglap, natutunan na kaagad ni Kang ang Iraq Weapon Art, nasa mababang level pa lang ito kaya mabubuting mag-ensayo pa si Kang para magamit niya ang potensyal nito ng 100%. Binigyan naman si Kang ng isang singsing, faded ring. Kung dati ay wala itong silbi sa kanya, ngayon ay magagamit na niya ito ng tama. Naibigay na ni HR kay Kang ang mga dapat niyang ibigay, pero nanghihinayang siya na dito na sila maghihiwalay ng landas. Kaya't hinamon niya ito sa isang sparring match. Wala namang rason si Kang para tumanggi, at para masubukan na rin ang bagong skill niya. Nagsimula na ang kanilang duelo. Sa loob ng labyrinth, ang bawat hakbang mo ay may kaakibat na skill na pwedeng makuha. Ang paulit-ulit niyang pakikipaglaban sa ganitong klaseng kalakas na kalaban ay napakaraming benefits para sa kanya. Tumagal ng 3 araw ang laban nilang dalawa, at dahil dito, nakuha ni Kang ang dati niyang skill na siyang dahilan kung bakit kinaya niyang makipaglaban sa loob ng 1 buwan sa rank monster noon. Muling pinuri ni HR si Kang. Dahil napakalaki ng potensyal nito, at hindi siya nagkamali sa pagpili sa kanya. Ganun pa man, pinaalalahanan niya si Kang na huwag basta-basta ituro ang kanyang skill sa kung sino-sino lang. Dahil siya mismo ang makakalaban niya kung hindi niya bibigyan ng hustisya ang teknike nito. Sumang-ayon naman dito si Kang. Hiniling din ni HR kay Kang na kung may malalaman siyang impormasyon tungkol kay Lebinenov, sabihin niya ito sa kanya kung sakaling magkikita pa sila. Nakita ni Kang ang lungkot sa mga mata ng matanda, kaya kahit hindi siya sigurado sa kalalabasan,
sinabi na niyang alam niya kung saan makikita si Lebenov, ang goddess of love. Labis na ikinagulat ni HR ang naging revelasyon ni Kang Taesan sa kanya. Sinabi ni Kang kung saan matatagpuan ang goddess na matagal na niyang hinahanap. Hindi naman makapaniwala si HR sa kanya. Dahil ginalugad na niya ang buong labyrinth sa napakahabang panahon pero ni Anino ni Lebenov ay hindi niya nakita. Paano ang isang tulad ni Kang Taesan na isang baguhan sa labyrinth ay malalaman kung saan makikita ang goddess? Alam naman ni Kang na hindi ito maniniwala sa kanya, kaya naghanda na siya ng sasabihin. Sinabi niyang mayroong item na makapagtuturo sa goddess na matatagpuan sa kanilang mundo. Hindi naman naniniwala si HR dito dahil wala namang mapa sa buong labyrinth. Hindi naman mapa ng labyrinth ang ibig sabihin ni Kang kundi ang Flute of the Divine Call. Ito ay isang item na kayang ituro ang kinaroroonan ng isang god. Sinabi niya na ang mga ninuno niya ang may hawak nito. Nalaman niya ang impormasyon sa item na ito mula kay Lee Taeyeon dahil siya ang taong may hawak sa item na ito noon. Sinabi niya kay HR ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan si Lebenov. Nang marinig naman ni HR ang Omnireversal Library, napagtanto niyang hindi pa nga siya nagagawi roon. Sa sobrang tuwa, hindi na namalayan ni HR na nasasaktan na niya si Kang. Sinabi naman niya na nadala lang siya ng emosyon at napakalaki ng utang na loob niya ngayon kay Kang. Hindi naman basta-basta. Makakapunta doon si HR dahil napakadelikado ng lugar na yon at kailangan niyang pangmaghanda. Muli siyang nagpasalamat kay Kang at iniisip kung ano pa ang maaari niyang maibigay dito. Binigay niya ang singsing niyang Doski ring. Ang ring na ito ay pwedeng makuha lang ni Kang noon sa 30 palapag ng labyrinth. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Umalis si HR sa silid na para bang mababaliw na sa sobrang tuwa. Hindi naman maisip ni Kang kung matatagpuan niya ba itong buhay o wala ng buhay. Muling naglibot sa 3 palapag si Kang. Ngayong 25 na ang agility niya, napakadali na lang sa kanyang talunin ang bigrat. Dahil sa layo ng kanilang agwat, wala nang nakukuha si Kang na bonus sa pagtalo sa mga ito. Bago pa siya pumunta sa 2 palapag, may bibisitahin muna siyang isang lugar. Ang bawat palapag sa loob ng labyrinth ay may tinatawag na secret room. Ang lugar na ito ay naglalaman ng maraming kayamanan. Samut-saring mga kagamitan na pwedeng magpalakas kay Kang Taesan. Isa lang ang pwedeng pumasok sa kwartong ito. Kaya naging mahirap ito nung siya ay easy mode player pa lamang. Pero iba na ang sitwasyon ngayon dahil nasa solo mode na siya at masosolo na niya ang lahat ng secret rooms. Iniisip niya kung ganun pa rin ang itsura nito katulad ng sa easy mode. Nakapasok na siya sa isang bakanteng silid. Parehas ang itsura nito sa easy mode labyrinth kaya alam niyang may natatago itong sikreto. Nagsimula siyang galawin ang iba't ibang pattern sa loob ng silid. Hanggang sa makita na niya ang lagusan. Nadagdagan naman ang mga stats niya sa pagkakatuklas sa kwartong ito. Nasa harapan na niya ang treasure chest pero alam niyang meron itong mga patibong. Humuli siya ng isang bigrat at ito ang kanyang pinain. Hinagis niya ito at na-trigger nito ang isa sa mga trap. Isa itong arrow trap, sa tingin naman ni Kang ay madali niyang malalagpasan ito dahil kabisado na niya ang pattern ng ganitong trap. Pero kakaiba ang ginagawa ni Kang dahil imbis na iwasan ay trinitrigger pa niya ang mga arrow traps.